very familiar ako dito sa word na to. In fact, kapag pumunta ka sa dictionary at tinignan ang word na torpe, makikita mo yung picture ko doon. Joke, pero seryoso, nanarasan naman natin to lahat, mas lalo na yung mga lalaki dyan. Ang pagiging torpe ay kapag may nagugustuhan kang babae, o lalaki, I don't judge, di mo sabi yung totoong nararamdaman kasi masyado kang mahihain. At minsan hanggang sa tingin ka na lang. At syempre, meron akong experience sa pagiging torpe, kundi bawal ako magawa ng itong video. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang experience ko sa pagiging torpe. At ito'y nagsimula dahil sa nagustuhan kong tatlong mga babae. At ikukwento ko sila ngayon. Unang babae, itago natin siya sa pangalan na Mary, okay? Okay, si Mary, siya yung naging una kong crush nung grade 7 ako, nung first year high school ako. At nagustuhan ko talaga siya, pero hindi ko talaga ma-express kasi naging torpe ako, hindi ko siya niligawan. At ang nagawa ko tuloy ay palagi ko na lang siyang tinitignan. Nagpapapansin ako sa kanya para pansin kasi wala akong ibang alam na gawin kasi hindi ko pa alam manligaw noon. Nag-come off ako as weird sa kanya. Pinagalitan pa nga siya ng mga ibang teachers dahil sa akin kasi palagi ko siyang tinitignan at parang nakaka-distract yun. Nagtiteach sila at nakaka-distract yun dahil sa ginagawa ko dahil tinitingnan ko siya. In the end, na-weirdohan siya sa akin at tuluyang lumayo na ako sa kanya kasi ayoko namang masira yung pag-aaral niya dahil sa akin. At ngayon, mutual na kami, parang friend and zone na nga namin yung isa't isa. At kapag nag-uusap kami, walang weird kasi mature. Pangalawang babae, tago natin siya sa pangalang Anne, okay? So si Anne, naging crush ko siya gitna ng grade 7, pagkatapos ko magkagusto kay Mary hanggang buong grade 8 at nag-end doon ng grade 8 na yun. So ang nangyari siya, itong babaeng to maganda, mabait, at sobrang, hindi ko alam, basta masasabi ko mabait, sobrang bait yan. At nagustuhan ko siya dahil doon. Siya ang pinaka-closest ko para masabi na niligawan ko at naging sweet ako sa kanya. Pero ano nga ba ang sweet? Bawal mong sasabihin sweet ka kapag hinawakan mo yung kamay ng babae o inakbay mo siya. Hindi yun sweet. Human contact yun. Okay? Ang sweet ay kapag nililigawan mo o kaya nag-date kayo. Ganun ang sweet. Okay? Know your standards. So, balik kay Anne. Naalala ko tong isang time nung birthday niya. Okay? Wala akong binigay sa kanya. Sobrang pangit ng pagka-greet ko sa kanya na wala akong binigay sa kanya. Nasabi ko naman yan, okay. So, halos lahat ng mga kaklase namin lalaki, lahat ng mga may gusto rin sa kanya, kasi siyempre, di ba sinabi ko, maganda siya, ay nagbigay ng mga gifts sa kanya at parang nahiya ako kasi wala akong nabigay. Tapos, nung pauwi na kami sa service, kasi magka-service kami nun, so, dapat malaman niyo kung gaano ka-awkward to. Nung pauwi, kinantahan namin siya ng final na happy birthday, kasi birthday nga niya. At ako yung kumanta nung last ng verse at tinaasan ko yung pagkanta ko na parang sinabi ko, Happy birthday to you! Ganon. Nagpatawa ko. Tapos pagkatapos nun, lahat ng mga iba namin ka-service nag-chant, parang kiss, 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 kiss. So, alam niyo na kung anong ginawa ko. At nire-regret ko yung ginawa ko. Kinis ko siya dito sa cheek. At siguro nung bata ako, akala ko parang sweet yun. So, kinis ko siya. Tapos, kinapalan ko pa yung mukha ko at nung pagbaba niya ng service ay nanghingi ako ng tsokolate niya dahil binigyan nga siya ng maraming tsokolate at naiiyak ako every time na naalala ko yun. Counted ba nung February, nung Valentine's Day, binigyan ko siya ng rosas at tsokolate at maniwala man kayo o hindi, nagsulat ako ng tula. 4 stanzas na tula para sa kanya. So, beat that. At ngayon naman pumunta tayo sa pangatlong babae. Tago natin siya sa pangalan na Yolo. Okay? Si Yolo. Naging crush ko siya nung end ng grade 8, buong grade 9, at buong grade 10 hanggang ngayon. Pero tumigil yun. Yung pagka-crush ko sa kanya. Bakit? Kasi itong babaeng ito, ang pinakasumira sa akin, sa puso ko at sa buong katauhan ko. So, ano nangyari? Nung December of 2014, Christmas party namin sa school at siya yung ka-exchange gift ko. Binigay ko sa kanya isang teddy bear
isang skater skirt at isang letter na hindi ko sasabihin ko ano yung nakasulat kasi masyado ko nang pinahiya yung sarili ko. Yun, binigay ko sa kanya yung gift tapos dapat pipicturean kami pero ayaw niya. So ano nangyari? So yung kaibigan ko, salamat nga by the way ulit dahil ginawa mo to pero wag lalaki yung ulo mo, okay? Kumuha pa siya ng isa pang kaibigan ko at silang dalawa, tinulungan nila akong magpa-picture kasi torpe nga ako. At yun, pinicturean kami, nakuha ko yung picture, pinost ko sa Facebook at ito yung quote nung pinost ko sa Facebook yung picture. Minsan makakakuha ka ng mga senyas na magsasabi na magiging maganda ang Pasko mo at bagong taon. No joke, yun talaga yung sinulat ko. So pinost ko, marami nag-like, marami nag-comment, sinabi nila, uy, binata na si Ron, o kaya, kayo ba, sino yan? Ganon. Tapos, as expected, nagalit si Yolo. Pinadelete niya sa akin yung picture, which ginawa ko, by the way, dahil respeto ko yung judgment niya, pero dito ako nagalit. Nung pinadelete niya, hindi siya yung nagsabi sa akin. Pinasabi niya sa ibang tao na sabihin sa akin, at parang hindi niya sa akin nasabi ng sarili niya, at parang duwag siya. At alam kong sino ako para gamitin yung word na duwag since ako yung torpe, bakit ko ginagamit yung word na duwag. Pero ate, at ikaw na yung kinakausap ko, Yolo. Bakit hindi mo sa akin sinabi ng personal? You know, hindi naman ako maggalit, hindi ako maka-offend. Matutuwa pa nga ako kasi naging honest ka sa akin. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi ng personal mo? One day after that, bilinak niya ako sa Twitter. At hope at chances ko sa kanya ay went from 0 to -1. Nawala na talaga. Ironic niya, 2 days before nun, day after Christmas, may pumunta sa akin parang courage na hindi ko alam kung saan nanggaling at sinabi ko sa akin, eto na, pagkatapos ng bagong taon at pag bumalik na kami sa classes, ay liligawan ko na talaga siya at hindi na ako magpapakatorpe at gagawin ko na lahat para magkagusto siya sa akin. Pero pagkatapos nung nangyari yung pinadelete niya tapos bilinak niya ako sa Twitter ay bumalik yung katorpehan ko. So ano yung lesson ng video to ay ang lesson niya ay huwag kang maging torpe, okay? Kung sino ka man, hindi man kita kilala, huwag kang maging torpe. Kaya pumunta ka ngayon dun sa gusto mong babae at sabihin sa kanya, hoy, gusto kita. Liligawan kita at wala kang magagawa dun. Either masweetan siya dun or tumakbo siya at tinawag yung mga polis. Pero either way, nasabi mo na yung kailangan mo sabihin, okay? Nasabi mo na yung feelings mo at hindi ka naging duwag. Ang worst na mangyayari ay walang mangyayari dahil hindi mo sinabi. Okay? At maging lucky sana kayo sa mga love life mo. This is Ron Delatre, signing off. Drop the bass.